Welcome to Mega Harvest Church of Valenzuela. A blessed Sunday sa inyong lahat. Gayon din sa ating mga sumusubaybay online. Kaya't i-share na po, follow, at i-like ang ating gawain sa araw na ito. Ramdam na ramdam natin ang init ng panahon, hindi po ba? Naway, gayon din ang ating pananampalataya ay patuloy nating pag-initin sa ating Panginoon. Gayon din sa ating mga nanonood online, naway palagi tayong mainit sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Basahin ko po muna sa inyo mula sa Aklat ng mga Panaghoy, chapter 3, 22 to 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen? Hallelujah. Iba-iba man ang ating naranasan sa buong isang linggong ito, ang Diyos ay patuloy niyang pinaranas sa atin ang kanyang katapatan. At bigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon dahil siya'y karapat-dapat na sambahin, karapat-dapat purihin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, tinataas ang iyong banal at dakilang pangalan. Salamat sa iyong katapatan, Lord, kaya kami nakakatayo dito dahil sa iyong habag at biyaya. Kaya kami nagkakaisa dahil sa iyong katapatan sa amin, dahil sa iyong pag-ibig. Sabi nga ng iyong salita kanina na aming binasa. Lord, sa umagang ito, linisin mo ang bawat puso namin. Kahabagan mo kami, Panginoon, nang sa gayon ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri ay maging kalugod-lugod, maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa na tatayo dito, Lord, na walang ibang pangalan ang maitaas. Walang ibang maparangalan at mapapurihan dahil yun naman ang nais namin ng aming mga puso upang ikay sambahin at dakilain. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, maging sa aming mga nanonood online, ang iyong pagkilos ay maranasan ng iyong banal na espiritu. Patuloy mong pag-alabin, pag-initin ang aming pagtitipon sa umagang ito o sa araw na ito. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Salamat po. Sa inyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. At ngayon naman po, makakapakinig tayo ng mga pasasalamat. Although isa lang pala nagpatala, may makakarinig tayo ng pasasalamat mula sa ating kapatid. Tawagin ko po si Brother Alfred Zaragoza. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po at kung paano niya po pinagpala at pinag-ingat ang aking buhay sa nagdaang pong taon na ito. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng unang bunga or first fruit po sa ating Diyos. Alam niyo po, nung una ko pong narinig yung mensahe patungkol po sa pagbibigay po ng first fruit, nagkaroon po talaga ako ng desire sa puso ko na sundin at lakaran yung salitang yon. Kaya po nung nagkaroon po ako ng trabaho last year po, at kahit di pa naman po ako nagkakaroon na ng trabaho po noon, nagkaroon na po ako ng pangako sa Diyos na ipapagkaloob ko po ang aking unang sahod po sa pag po ako'y nagkaroon ng trabaho. At yun nga po, nung last year po, nagkaroon po ako ng trabaho. At nakakatuwa po dahil iba po kung magsubok ang ating Panginoon Diyos. Dahil sinubok niya po ako sa panahon na hindi favorable po sa akin. At kung sa panahon po na mas sigit na mas kinakailangan po ng panggastos po sa pang-araw-araw. Kaya po, doon ko po naramdaman yung bigat po nung first fruit dahil yung inaakala mo pong maganda po sana magbigay kung may in-expect ka pong may susunod po pong sasahurin. Pero iba po yung panahon na po yun dahil nagkaroon na po ng lockdown po noon at hindi po namin alam kung kailan po ulit kami papapasukin po sa office. Kaya po, isang malaki pong step of faith po na I honor God po and truly fully trust everything to Him po kasi alam ko po na ang Diyos ang nagkakaloob at nagbibigay sa atin ng abilidad kung bakit po tayo nagkakaroon ng panghanap buhay sa atin at kinikilala ko po siyang great provider po sa buhay ko. Kaya nung mga panahon na po yun, nilakasan ko po ang loob ko at pinagkaloob kung anong meron po ako at
nakakatuwa dahil iba ang magbalik ang Panginoon. Amen po ba? Iba po siya magbalik. Dahil po sa panahon na po ng pandemic, naranasan namin ng pamilya ko, hindi lang po ako, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos. Dahil po sa mga panahon na yun, pinagkalooban kami ng family ko po, ng mga blessing na hindi po namin akalain na magkakaroon po kami sa panahon pa po ng hindi tagsagana po, ng sasakyan at ng motor. Kaya po, magtiwala lang po tayo sa Diyos dahil ano man pong meron tayo ngayon, ano man pong inaasan po natin sa buhay, kung pagkakatiwala po natin to sa Diyos, ay walang imposible sa Kanya. At isa ko pa pong pinagpapasalamat sa Panginoon ay yung pag-iingat at protection niya po sa akin po at sa pamilya ko. Dahil nagkaroon po ako ng takot nung last year nga po, nung nagkaroon po ng COVID. Simula po mag-resume yung pagpasok namin sa office, inaalala ko po kung paano po ako magko-commute o paano po ako makakapunta sa pinapasukan ko po. Dahil natatakot po ako, baka pumawaan po ako. Yun po yung mga time na may umubulang po sa tabi natin. Talaga mapapatingin na po tayo. Dahil sa sobrang takot po ng bawat isa na mahawaan. Kaya ako rin po, natatakot rin po ako dahil baka po magkaroon po ako ng sakit. Pero ang Diyos talagang siya nagtatanggal ng takot sa atin. Dahil simula po nung pandemic hanggang ngayon po, never po ako nag-commute. Dahil provided po ng kumpanya yung sasakyan na papunta po at pabalik po, pauwi at pauwi. Kaya sobra ko pong nakita ang pagkilos ng Diyos at pabor ng Diyos sa mga anak niya. Dahil nakikita ko po yung ibang empleyado noon na naghihintay pa po na masasakyan para po makauwi. Pero ako po, natutulog na lang po ako sa sasakyan. Natutulog na lang po ako sa sasakyan at inihintay ko na lang po makauwi sa bahay. Kaya magpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung takot na naramdaman ko, pinalitan niya ng pag-iingat at kapayapaan sa puso ko. Kaya ini-encourage ko po lahat na magtiwala lang tayo sa Diyos, maliit man o malaki, dahil kung tayo'y tapat, masigit na tapat ang ating Panginoon. Sa Diyos lang po ang lahat ng kapurihan. Praise God. Hallelujah. Tunay nga, sa pagsunod sa ating Panginoon ay may pagpapala. Kaya't isang malakas uli na palakpak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tawagin natin si Sister CJ Doma upang ipanalangin ang ating mahal na bansa. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po natin ipanalangin ang ating bansa. Lord, muli po naming inilalapit ang aming bansa sa inyo. Kayo po ang patuloy na kumilos at gumabay sa bansa namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin po namin na kayo po ang siyang maghari sa bansang ito. Huwag niyo pong pahintulutan na madagdagan pa ang mga active cases ng COVID-19. Dinadalangin din po namin na matapos na ang pandemyang ito, nang sa gayon maging normal na ang lahat. Makabalik sa trabaho ang mga nawalan ng trabaho, magbukas ang mga establishmento na nagsara dahil sa pandemyang ito. Kayo po, Panginoon, ang nakababatid ng lahat. Dinadalangin din po namin ang mga namumuno sa bansang ito, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang sangay ng gobyerno. Bigyan mo po sila ng wisdom na pamunuan ng bansang Pilipinas. Nang sa gayon, Panginoon, ay hindi na maisip na abusuhin ang kanilang kapangyarihan bilang mamumuno. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang mga batas ng gobyerno. Nawa ito'y naaayon sa inyong salita upang magkaroon ng kaayusan at magkaroon ng pagkatakot sa inyo. Sa mga frontliners na kinakasangkapan mo, Panginoon, upang gumaling sa sakit na dinaranas namin, nawa ingatan mo po sila at patatagin ang kanilang loob upang magampanan nila ang kanilang tungkulin. At sa paparating na mga vaccine sa aming bansa, kayo po ang humawak nito. Magkaroon po sana ng katagumpayan at makatulong ito sa pagsugpo ng mga virus. Tinataas po muli namin ang Valenzuela na maging City of Praise at ang Mega Harvest Church ay maging firstborn among the churches. At dalangin po namin ang aming mission na 5,000 souls at 2,000 leaders ay magaganap na sa tulong mo, Panginoon. At ang bahay panambahan na ito, O Diyos, ay inaangkin na namin, ibinigay mo na ito sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at gabay mo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Hallelujah! Tunay po ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa buhay. Kaya tayo'y umawit ng may galak. Panginoon, kayo ang aming Diyos. Papupurihan kita. Mula noon, ikaw na ang Panginoon. Hanggang ngayon, hindi mapapawi ang luwalhati. Panginoon
Salamat, Panginoon, sa inyong handog. Kapayapaan, kagalakan, at kalakasan sa inyong presensya. Hallelujah. Kaya ang aming papuri at pagsamba ay inaalay namin sa inyo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi
Thank you, Jesus, Lord, for a new day, a fresh new morning, God. Hallelujah. Praise God. Ang kagalakan ng ating Diyos ay ating kalakasan. Kahit ating ipinatili sa ating puso't isipan, sa ating kilos at pananalita, na tayo ay maging kagalakan ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoong Yesus. Ako'y tataas ang tinig, magpupuri sa'yo habang buhay. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, O Diyos, pupurihin ka ng aming mga awit. Hallelujah! Tataas ang aming tinig. Hallelujah! Panginoon, pinapanahanan nyo ang papuri ng inyong mga lingkod at inyong mga anak. You inhabit the praises of your people. Ang inyong pag-ibig ay higit pa sa buhay. Kaya kami ay magagalak, sasaya, at magpupuri sa inyo pagkat ang inyong pag-ibig ay higit pa sa buhay. Iaalay namin ang aming papuri at pagsamba. Pupurihin ka sa awit. Awitan po natin. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. Tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Salamat, Panginoon! Hallelujah! 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 Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Yes, Lord! Purihin ka at dakilain ang iyong pangalan. Tayo po'y sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen! Salamat, praise and worship team, to leading us to worship. At ngayon naman ay patuloy tayong pagpalain ng salita ng Diyos na ihahayag po ng ating butihing Bishop, Bishop Oliver Mago. Salamat, Pastor Lyndon. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Bagong lahat ay pinapasalamatan natin ang mga taga Nueva Ecija ngayon sapagkat tayo po ay pinapanood ng isa sa mga lingkod ng bayan doon. Walang iba kundi si Sir Darrell Morales.
So muli, kami po yung papasalamat sa pagbibigay niyo po ng panahon na kami ay panoorin. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng mga taga Nueva Ecija at Cabanatuan. Alam niyo po ba na sa buong Sanlinggo ay marami po mapangit na balita, nakakasawa ng pakinggan. Para bagang wala naman tigil ito na pagbobomba sa atin ng mga bagay na hindi natin gusto mapakinggan. So sabihin mo lang sa katabi mo ngayon, pero ngayon, ulitin mo, pero ngayon, hindi nyo matinitig na yung katabi nyo eh. Magagalak tayo sapagkat merong mabuti, magandang balitang iahayag ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakakatuwa po, no, yung ating pong simbahan ay marami na pong tatay na dumadalo. Hindi na, kumbaga, talagang parang isa na rin kongregasyon. At sa kabila ng umaga pa ginaganap ito. At dalangin pa po namin that we will grow in terms of numbers and also in terms of our commitment in prayer. So sa mga tatay po ng Mega Harvest Church of Valenzuela, palakpakan po natin sila. Salamat po. So, bago tayo magsimula ay ilan natin sa panalangin ng lahat ng bagay at pwede ko ba kayo maimbitahan na tumayo at idulog natin sa Diyos ang ating mapag-uusapan. Sa lahat po ng ating online viewers ngayon, isang magandang umaga at samahan niyo kami sa aming panalangin. Tayo po lahat tayo yumuko. Panginoon, ngayon pong umagang ito, pinagpala niyo na po kami. Sapagkat kami ay may buhay, may lakas at may hininga. At narapat lamang na ito'y ihandog pabalik sa inyo. Lord, kami po ay nagsama-sama sapagkat alam namin ikaw ay mayroong kapahayagan. At ang kapahayagan ito ay magtuturo sa amin sa daan na kung saan kami ay dadalhin sa inyong kalooban. Napakasarap na kami lumakad ayon sa iyong kagustuhan. Sapagkat kapag ang lahat ng ito nilakaran namin, kami nakatitiyak, ang lahat ng aming pangangailangan ay pawang idadagdag sa amin ng aming Diyos. Samahan mo ang iyong lingkod, sapagkat nais namin na ang buhay namin, ang aming pong pananatili sa daigdig nito ay magdadala ng kagalakan, Panginoon, sa inyong kaharian. Sapagkat ito ang isa sa mga layunin kung bakit kami inyong nilalang. Purihin ka, dakilain ka, at muli, ang inyong presensya ay mararanasan sa aming kalagitnaan. Thank you, Holy Spirit, for being in our midst, touching lives, changing lives, O God. Salamat po. Handa po kaming matuto at handa kaming magpaturo sa inyo. Itong aming dalangin naman sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Our series today is created for His pleasure. Katulad po ng inyong napakinggan nakaraang linggo, na ang our purpose is to bring pleasure to our God. So, kumbaga, itatabi mo natin yung mga problema, yung mga pagsubok, 'di ba? Para bagang, kumbaga, yung ating mga tenga medyo lagi na rin narinig 'yon, 'di ba? Pag-usapan naman natin kung paano natin mapaligaya at mapasiya ang ating Diyos. Do I have, Bishop, the authority at in the same time, the capacity na mapasaya ang Diyos? Palagay nyo, kaya ba? Yes or no? Yes, kaya natin. Kaso lang nga, marami sa ating mga kaisipan na mali. Na para bagang ang tao ay kailangan lang tulungan ng Diyos. But, di ba, in return, hindi natin mapasaya ang Panginoon. Alam niyo po ba na maraming mga katuruan na dumadaloy sa mga simbahan na para bagang ang Diyos ay lagi lang tumutulong sa ating pagsubok. Gumagabay kapag meron tayong mga problema. Balik rin naman natin. Pasahin naman natin ang Diyos. Sabi nga, that the joy of the Lord is my strength. So, ibig sabihin, pag nagalak ang Diyos sa atin, anong kapalit ito? Kalakasan natin. Amen po ba? Kaya, this time, ito pong ating series will lead us
doon sa maraming mga tanong and possible ay pwede maglaro sa isipan natin, ha? Totoo ba yan, Bishop? Opo, itong ating pag-uusapan. Kaya nga, this is series of created for His pleasure. Amen po ba? So, Bishop, last time, our existence and purpose. But this time, ano ba yung pleasure pa ng Diyos? God wanted to have a family. Yan. Ulitin ko ha, gusto ng Diyos na magkaroon ng pamilya. Teka muna, is it true? Gaano katibay yung salita mo na yan? Magbasa kayo ng Bible, kapatid, ang daming nakasulat patungkol sa pamilya. Hindi po ba? Ano bang katibayan mo? Talagang gusto ng Diyos na magkaroon ng pamilya? Diyos siya eh. Even without a family, He will remain God. Of course, yes. Totoo yan. Pero for your information, kapatid, punong-puno or kumbaga hitik na hitik po sa salita patungkol sa pamilya ang Biblia. Kaya nga, para sa akin, kapag ang isang asawang babae nakakilala kay Kristo, sana po dumating ang pagkakataon, pati yung asawang lalaki, kakibat na niya na nakakilala kay Kristo. Kaso lang nga, sometimes, takes years. Para ba madala yung lalaki? Na para ba mauna ka muna dyan? Diba, mga ganun yung mga narinig natin? Tsaka na ako susunod. Ang iba hindi na sumunod. Di po ba? Pero marami tayong patotoo rito na hindi nanawa sa panalangin. At ngayon, kanya nang kapiling. Amen po ba? Kaya walang sabi, huwag kang magsasawa. Kasi gusto ng Diyos, pamilya ang makakilala sa Kanya. Alam mo, hindi rin maalis sa akin ang tanong na bakit ang lalaki minsan masyadong mataas ang pride? Na para bagang ang bababae lang ang pwede makakilala. Di ba? Pag inimbitahan mo, parang ang hirap nila imbitahan. Same thing sa mga babae rin. Hindi po ba? Kaya nga, whenever there is pride, hindi galing sa Diyos yan. Galing yan sa Diablo. So, ibig sabihin pala, Bishop, yung mister ko, Diablo. Hindi naman. Na-impluensyahan lang ng Diablo. Okay? Kaya pagbalik niyo sa bahay, huwag niyo sabihin, Diablo ka. Baka hindi na kayo makabalik sa linggo. Okay? O kaya, impluensya ka ng Diablo. Huwag niyo sabihin. Basta't ipanalangin niyo po. And hindi ko na patataas yung kamay ng mga asawa na ang kanila asawang lalaki ay hindi pa nasa Panginoon. At meron po tayong asawang lalaki na ang asawang babae hindi pa rin nasa Panginoon. At ang mas masakit nito, yung kanilang mga anak. Wala rin sa Panginoon. So if God wanted to have a family, dapat we should be as one families. Pamilya. So, ibig sabihin nun, from relationship na boyfriend, girlfriend, darating pa sa pagiging pamilya? Yes, of course. Dapat ganun. Kaya nga, loobin ng Diyos, ang Mega Harvest Church of Valenzuela, ang sumasamba dito ay mga pamilya. Because a church is composed of families. Amen po ba? Kaya whenever meron po tayong revival, it should start first in the family. And it goes back to the church. Amen po ba? Pero ang iba sa atin, di ba? Hindi kasama si ate, kuya, o kaya si asawa. Hindi po ba? Iisipin natin, nakakalungkot. Dahil gusto kong i-reveal sa inyo na isa sa kagalakan ng Diyos na magkaroon ng pamilya. Pamilya ba masasabi natin kung ikaw lang mag-isa nakadalo rito? O pamilya masasabi kung si nanay, si tatay, si ate, si kuya, di ba, si bunso na dyan. Is it family? Yes. Kaya nga, created for His pleasure, God wanted to have a family. Ipaglaban nyo yan. Ayan po ba? Kaya pag medyo matitigas pa yung kanilang mga kalooban, ipag-pray nyo. Babad nyo sa prayer. Lalambot din yan. Pag hindi lumambot yan, may problema yan. So, napakaganda po. Bakit, Bishop? Can you prove to us na gusto ng Diyos ng pamilya? Alam mo,
kung kukwento ako na medyo malalim ng kaunti, ewan ko lang maintindihan niyo, pero siguro bigyan ko ng kaunti kayong lalim. Kung titignan niyo po ang Biblia, nilikha to sa Genesis, hindi po yung unang pagkalikha. Ibig sabihin nun, tayo ay restoration lang. May nauna. Isipin nyo ha, may nauna. Sino sila? It's not family. They are spiritual beings na kung saan makapangyarihan. They are angels. Ang formation po noon, it's like a kingdom. And there's a king, there's a God. And we know that the story, dahil yung nilikha niya na isa sa pinakamaganda, walang iba kundi si Lucifer, na kung saan binigyan ng pagkakataon na maging kaparte. Hindi po ba? Gusto niya maging number 1. Hindi mo siya pwede maging number 1. Bakit? Isa lang ang number 1. Sino siya? Ang Diyos. When you always run and would like to become number 1, kapatid, laging merong tinatawag na kasalanan. Hindi po ba? Kaya nga, nangyari, tingin niyo po sa yan hindi na po sinulat ng kabuuan, but part by part in the book of Psalms, in the book of Genesis, in the book of Ezekiel, makikita niyo part by part. At kung mabubuo mo yung istorya, meron nauna talaga kaysa sa atin. But the purpose of making the Bible is for us to understand that God wanted to have a family. Huwag na natin pakialaman yung mga nauna. Kasi yung mga nauna, sumablay. Sin start not in man. Sin start doon sa nauna. Kay Lucifer. Hindi tayo. Amen? But it's not my issue, it's not my message today. Gusto ko ipakita sa inyo. Pero, nung nilikha niya doon sa Genesis chapter 1, mapapansin niyo, it's a restoration. Lahat binigyan niya ulit ng buhay. Mula sa madilim, nagkaroon ng liwanag. Mula sa kawalan, nagkaroon ng mga bagay na kanyang sinabi. Bulubundukin, karagatan, hayop sa panghimpapawid, hayop sa karagatan. So everything ni-restore niya at lahat ay naging maganda. Alam mo naman pag ang Panginoon lumikha, laging maganda. Hindi po ba? At isa ka sa pinakamagandang nilikha ng Diyos. Evidences that God wants a family. Number 1, we are created in His image. Very clear yan. Let us make, sabi ng Bible in the book of Genesis. Diba? In our likeness. So, ibig sabihin nun, hindi po ba kapag ikay kapamilya, pinanganak ka sa isang pamilya, hindi po ba kahit papaano meron kayong aura ng nanay mo o ng tatay mo? Sino ditong hindi niya kamukha nanay niya at hindi niya kamukha tatay niya? Walang kinuha kahit isa. Ako, may lahi akong in-check. At least, mga anak ko, di ba? May iba maputi. Kahit papaano may nakuha sa akin. Kayo ba, may nakuha ba sa inyo? Ano nakuha sa inyo? Utang. Ano nakuha sa inyo? Meron ba? Mga nanay, tatay, meron ba nakuha sa inyo? Yung ilong, yung mata, yung kilay, yung tenga. Meron ba? Ha? Mukhang ayaw nyo magsalita. Mukhang wala nakuha sa inyo. Di ba, pinagmamalaki, anak ko yan pag maganda. Pag pangit, anak na iba yan. Kasi dito mga magulang, di ba, pag nakita, uy, ang ganda ng anak mo. Ako, nanay niyan. Talagang, kayo ba, humahanga. Yes or no? Sino dito pag hinanga yung anak, ay, hindi ko alam kung saan galing yan. Siyempre, inaari agad natin. So, number 1, good evidence, we are created in His image. Siyempre, kung anong Diyos, dapat ganun tayo. Bakit po? Kasi yung una, problemang malaki. Kaya nga, kung ikaw'y nasa isang pamilya at may ginawa kang pangit at sinisira mo yung magulang mo,
Kapatid, hindi mo sisira ang magulang mo, kundi sinisira mo rin ang sarili mo. Tama ho ba? At kung matalino ka mag-isip, sabi, like father, like son, like daughter, like mother, hindi po ba? Kaya nga, napaka-importante ng pamilya. Kasi mo sa katabi mo, napaka-importante ng pamilya. Kaya we don't apply the law of other country in divorce. No. Magkikreate na maraming problema yan. Divorce, remarriage, problema malaki yan. Hindi po ba? Bisap di nga magkaunawaan eh. Gumawa ka ng paraan para magkabalikan kayo at magkaunawaan kayo. Amen po ba? Bakit ba? Yung dila mo at saka ngipin mo, sino dito nakakagat minsan? Yes or no? Kung madalas makakasabi sa dila mo, wala kang kwenta. Tatanggalan ka na. Pwede mo tanggalin dila mo kahit nakakagat mo? So, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para magkasundo yan. Tama ho ba? And this is what I'm telling you. Created in His image is a good proof na gusto ng Diyos na magkaroon ng pamilya. Next, evidence. God wants a family. He created male and female. Inuulit ko ha. Lalaki at babae. Sabi sa katabi mo, lalaki at babae, period, 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 period. Huwag na kayo magdagdag pa. Bakit po? Kasi may power tayo to reproduce our own kind. Amen po ba? Kaya hindi pwede yung lalaki sa lalaki. Kahit ilang taon na sila magsama, hindi mag-reproduce yun. Hindi nais ng Diyos yun. Very clear yan sa Bible. Genesis chapter 1 verse 28, and He blessed them, both. Hindi lang si Adan, kasama si Eva. At ang sabi niya, and God said, be fruitful and multiply. At ang sabi niya, replenish the earth and subdue the earth. Apat na basic law ibinigay ng Diyos. Fruitful, multiplication, replenish, and subdue. Hindi magagawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi mo pwedeng sirain ang disenyo ng Diyos. Amen po ba? Wala akong binanggit na anumang bagay, at least sinasabi ko lang sa Bible. Because we have the power to reproduce. Ang lalaki ba at ang babae, pag nagtalik, pwedeng magbunga. Yes or no? Ang lalaki sa lalaki, pag nagtalik, pwede ba magbunga? Oh, let's face the truth. Sabi niyo, Bishop, ang tapang mo na. Hindi ako matapang. Totoo lang siya, sabi ko. Dahil mahal natin ang bawat isa. Kapag ang isa gusto mong itama, ibig sabihin nun, mahal mo yan. Pero kung ayaw mo itama, hindi mo mahal yan. Huwag mong iisipin, sasabihin, kasi yun ang nararamdaman ko. Selfish ka. Ang pagkalikha sa'yo, hindi dumedepende sa nararamdaman mo. Dumedepende kung sino ang naglikha sa'yo. Walang tayong pag-uusapan dyan. Amen po ba? Kaya papakatandaan nyo, pag kayo nagkaroon ng anak. He created male and female. Babae sa babae, pwede ba mag-reproduce? No! Huwag mong sirain ang disenyo ng Diyos. Sapagkat kapag sinira mo to, reciprocated tayo, babalik din yan. Masisira ka. Amen po ba yun? Is it true? Nagme-message tayo, not to hurt, but to love. Gusto kong paratingin sa inyo, mahal kayo ng lingkod ng Diyos na nandito. Amen? Kaya pag dinisiplina ka at merong kasamang pagmamahal, balik ka. Ibig sabihin nun, marami pang madadagdag sa'yo.
Ngayon po ba? That's the second evidence. Pinahiyagan niya. Di ba sabi niya? Fruitful, multiply, replenish, subdue. 4 keys. Maraming mensahe ran, pero wag ngayon. Okay. Pangatlo, evidence that God wanted a family or wants a family. He wants fellowship. Gusto niya ng fellowship. Huwag mo alisin yung isa ha, 4 tong binigay ko. Huwag ka lang kukuha, yun pala gusto pala ng fellowship eh. Huwag ka lang kukuha ng isa, magkakaproblema. Dapat tong 4 na to. Nandiyan dyan, nakapartikular yung gusto ng Diyos. He wanted a family because God wants fellowship. Gusto ba ng Diyos? Why? Because God is a social being. Gusto niya maraming nakapaikot sa Kanya. Kaya pag ikaw ay loner, may question ako sa iyo. Bakit gustong lagi kang nag-iisa? Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging makapag-isa o nag-iisa. Hindi. May problema yan. Kaya pag nag-iisa ka, maraming tukso na pwedeng pumasok sa iyo. Kaya nga si Eva, napasukan dahil nag-iisa siya. Wala doon si Adan eh. Kaya maasawang lalaki, sa asawang lalaki, taas ang kamay, huwag niyong iiwanan ng inyong asawa. Kasi pag iniwanan niya, madaling, di ba? Matukso. Iniwanan niya. Hindi po ba? Kaya, ano nangyari? Nagkanda, sira-sira ang magandang samahan. So, gusto ba niya ng fellowship? Bumababa ba ang Diyos sa hardin at nakikipag-usap kay Eva at Adan? Sabi ng Bible sa Genesis, in the cool of the day, bumaba ang Diyos. Hinahanap niya sino? Si Adan at si Eva. Sarap, no? Imagine mo, may likha ng langit at lupa, makapangyarihan ng Diyos, bumababa at hinahanap ka, sasabihin, boy, nasaan ka? Sasabihin, kasama mo ba si Ned? Ako, di ba? Ang sabi, nakikipag-chismisan po doon. Wala na, gumagawa ng problema na yan. Di ba? So, tinawag ka ng Diyos. Amen po ba? Pangatlong ebidensya. Pang-4 evidence that God wants a family. He wants son and daughter. Gusto niya ng anak ng laki at anak na babae. Yan, gusto ng Diyos yan. Kaya nga, mga kapatid, hawak ka sa totoo. Kasi pag umawak ka sa totoo, mananatili ka. Pero if you feel nasaktan ka, at gusto mong lumayo, huwag mo nang bigyan ng puwang yan. Pag nasaktan ka, bumalik ka. Sapagkat ang Diyos din na maghihilom sa iyo. Kaya lang tayo nasaktan kasi we are deceived by the system of the world. Pinaniwala tayo ng mundo eh. Itong tama. Kung hindi ka na masaya, ang sabi ng mundo, umalis ka. Aba, maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi tayo masaya. Yes or no? O let's face the truth. Ikaw ay napunta sa isang pamilya, may pagkakataon na doon sa pamilya doon, inside doon sa family, minsan hindi ka masaya. Actually, madalas ka. Pwede mo sabihin, ma, hindi na ako masaya sa'yo. Pa, hindi na ako masaya sa'yo. Hanap na lang ako bagong mama at saka papa. Pwede ba yan? Talo ka. Paano kung kami magulang? Makukulit kayo. Hindi na kami masaya sa mga anak. Ang kukulit nyo. Iiwanan ko na kayo. May nangyayari yan. Ano nangyayari sa mga anak? Di ba nasisira ang buhay? Amen po ba? Kaya walang ginawang mundong ito, sirain ng lahat ng gusto ng Diyos. Sapagkat ang kalaban niya, ayaw ng kalaban niya na ang Diyos ay laging masaya at nagagalak. Amen? Let's all stand to the truth. Hanggat ikaw ay nasa totoo at lumalakad sa totoo, nagagalak ang Diyos sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Amen ba? Yes. Grabe, no? Sabi ko nga, Lord, when I was studying the Bible, sabi ko, imagine mo, ang dami po sa society kung paano sirain ng pamilya. And even the laws of the land.
Imagine mo, may separation, may divorce. Tama ho ba? Bakit? Ang tanong natin. Kaya lumalakas ang loob ng isang tao. Oy, may batas naman tayo. Pag hindi na magkasundo, di hiwalay tayo. Di ba? Divorce paper. Isn't it po? Pero, nasisira ba? Yes, nasisira. Kaya salamat na lang po sa bansang Pilipinas, at least hindi nakapasa yung ganitong batas. Bishop, sana pumasabak. Sasawa na ako sa katabi ko eh. Pwede ba kung kayo magkasawa, sabi mo, kahit kailan, hindi kita pagsasawaan. Ang saan katabi mo, ikaw yun. Amen po ba? Yes. Hindi, huwag tayo magpatay mali siya. That's the truth. You always work it out in a marriage. Take note, you always work it out. At kapag ni-work out mo yan, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Ayan. Alam mo, kung lahat tayo dumedepende sa sistema ng Biblia, palagay mo, do we have a good and wonderful community? Yes or no? Yes, perfect in community. Amen po ba? So, another evidence that God wants a family. He has the heart of a father. Yan. May puso siyang ama. Kaya nga, salamat sa mga tatay natin. Unti-unti natin tinuturuan sila na maging tunay na ama. Kasi maraming ama na hindi tunay. Pero dahil sa Biblia, salita ng Diyos, tinuturuan tayo maging tunay na ama. Kanina medyo mabigat yung teaching ni Bishop. Hindi po ba mga tatay? Sabihin niyo na sa asawa niyo kung sino yung number 1 niyo. Magtapat na kayo. Sabihin mo, hindi ikaw ang number 1 ko. Pag hindi niyo na-reveal yan, away kayo sa bahay. Sino number 1 mo? Hindi ba ako sino number 1 mo? Sinabi mo kanina, hindi ikaw number 1. Pag uwi niya, Net, gusto kong malaman mo ang totoo. Ha? Ba ano yun? Hindi ikaw ang number 1 ko. Ha? Meron kong mga iba? Ha? Sinabi na asawa babae namin. Ngayon mo lang sinabi yan. Gusto kong malaman, matagal na rin itong totoo. Ano yun? Hindi rin ka ang number 1 ko. Hindi. Ito yung church na nagpahiwalay na mag-asawa. Sino number 1 niya? Pakilakas! Yes! Ang Diyos. Siya ang number 1 mo. Hindi asawa mo. Hindi boyfriend mo. Kasi walang magagawa. Alam mo, asawa mo, hindi kaya protektahan. Pag naikot ka ng mga, sabi nga, mga sindikato, bakit asawa mo unang tumakbo? Hindi naman po. I was telling you na kaya kang protektahan ng Diyos. Amen po ba? God is our Father and we are His children. Ang ating Diyos ay Ama. At tayo yung kanyang mga anak. In terms of biological, at the same time, spiritual. Teka muna, Bishop, ngayon ko lang nalaman niya na gusto pala ng Diyos ang pamilya. Of course, yes. There will be no society when there is no family. What is society kung walang pamilya? And what is a church without a family? Amen po ba? Kaya nga, when we talk about families, I have a charge first sa mga nanay at sa mga tatay. Nanay, tatay, makinig kayo. Alam mo, pag nagkakasal ako, may charge to the bride, to the groom, charge sa mga parents, and charge doon sa mga witness, congregation. Bago ko ikasal sila, kinakausap ko yung congregation, kinakausap ko yung mga ninong, kinakausap ko yung mga ninang, para alam nila yung mga papel nila at sa mga magulang. And this time, for you to understand, ano ba yung role ko, ano ba dapat kong gawin? Charge to mothers and fathers, sa mga nanay at tatay. Makinig muna kayo, ha? Sabi mo, anak, pa, sa inyo yan. Sabi mo, sa inyo yan, makinig ka pa. Okay? Ano yung tatay mo? Sabi mo, pa, makinig ka, ha? Okay na, tinutulak na. Pa, ma, makinig ka. Tatay, nanay, makinig kayo, ha?
Spiritual or biological? Pakinggan niyo po to. Okay? LDR means abbreviation ng leader. Kasi we are called to be leader in our own home. Amen po ba? Sino mga leaders? Si nanay, si tatay. Number 1, love. Dapat yan nananaig sa isang pamilya, biological or spiritual, pag-ibig. Everything goes with love. Pwede mong paluin, basta't kalakip ang pag-ibig. Amen po ba? Pwedeng parusa, basta't kalakip ang pag-ibig. Hindi parusa hanggang, may gano'n, di ba? Pag pinalo ang anak hanggang mamatay, di ba? Hindi pagmamahal yon. Yung para bagang lahat ng galit sa asawa, binigay sa, tate mo. Nangyayari po ba yan? Ang dami sa Facebook niyan. Pag nakikita ko yun, nilalagpasan ko na. Dahil hindi kaya ng puso ko. Ayan po ba? O baka naman iba sa inyo, di ba? Kung mamalo, talagang till death. Meron ba mga magulang pag namalo, till death? Di ba? Yung bang isasako ka pa, di ba? Tapos tatali ka. Di ba? Pag tali, bilang kukuha ng pamalo. Pak. Di ba? Kala mong saging ka. Oh, ayan na, nagkakabulungan na dito. Ibig sabihin, kung kita mong ginagawa mo, mali pala yan. Di ba? Paluluhurin mo sa munggo, kundi sa asin. Tapos yung munggo, gugulayin mo. Sino dito nakatikim na mga anak na pinaluhod sa munggo at pagkatapos pinakain sa'yo? Meron ba? Ha? Sa asin, meron na? Ayun, si nanay. Okay. Ginawa niyo ba sa anak niyo? Hindi ko magagawa. Kayang-kaya ko. Tamtax. Grabe. Gaganti ako. Love. What is love? God loves us as His dear children. As a spiritual or biological mothers and fathers, we are also to love our spiritual children. Kami mga pastor, kami malingkod ng Diyos, mahal namin po kayo. Kaya kung may mga pagkakataon na may nangyayari sa inyo, ay kaagad-agad po kaming rumorespende. As much as possible, gusto namin na makatulong kami. Nung last week yata, merong isang pamilyang nagkaroon ng trangkaso, lahat sila, sunod-sunod. Diba? At napaabot sa akin. Sabi ko, tulungan kagad natin ng care. I think, diba? So, padala kami kagad ng care. So, syempre, in many forms, pwede kang tumulong. Hindi po ba? At then the same time, bala ko nga bigyan ng ng mga tawag doon yung nakalimutan ko. Yung iniinom. 'Di ba? Yung mga herbal. Tama ba? Kaysa naman sila ay lagi na lang sa mga synthetic drugs. So ngayon, salamat sa Panginoon, nakita ko na yung pamilya rito. Purihin ng Diyos. Gumaling na po. Salamat sa mga prayer po ninyo. Opo, ganun po kami. At gustong-gusto. Ang yung lingkod po, bukod po sa church natin, na-extend ko pa yung aking tulong. Kahit doon sa kulungan. Okay, nagpapadala ako kay Sam. Diba? Kasi meron tayong isang inalagaan na pastor sa kulungan na lalabas na. Amen po ba? So, makikita niyo po rito yon later on. Lobin ng Panginoon. So, hindi kami masyadong masalita, pero we help other people. Okay? Kasi bahala na ang Diyos magpala sa amin. Amen? Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Ayan. Amen po ba? Kaya pag mahal mo anak mo, natural lang na disiplinahan mo, pero may pag-ibig. Ganyan ba kayo, mga magulang? Ha? Yung bang, syempre, kahit pinapalo mo, sa puso mo parang umiyak ka din. Pero nararapat ito para siya ay matuto. Di ba? Kaya, alam mo kung ating isa-isahin yan, yung didisiplina, medyo mabigat din yan. Kasi may ibang mga magulang, ang disiplina wala sa lugar. Di ba, kumakain ka, biglang may sumagot, pak! Meron pong ganyan. May mga biglang pak, sampal, di ba? Nagtataka, anak, bakit lumaki ka, tabingi mukha mo? Sampalin mo na sa Manila, tabingi mukha yan eh. Di ba, may mga ibang mga magulang, di ba, kung bumatok, pang! Nangyayari po ba? Natatawa kayo, baka kayo ganyan. May ganyan, tama po ba? Opo.
Kaya sana napapakinggan yung mensahe natin, dapat nasa tama. Amen po ba yan? May mga magulang nga, isa na ha, ibang may bilang pa. 100 na. Malaki na pala yung bata. Kailangan binibigyan natin sila ng takot at pagsunod. Okay? 1 Corinthians 13, verse 4 to 6, ito yung content ng love. Alam niyo yan, di ba? Laging ginagamit yan pagdating ng Hearts Month, di ba? Hindi lang Hearts Month yan. It talks about the features of what love is all about. Love is patient, love is kind, is that it does not envy, it does not boast. Read it all. Yan, kunin niyo na lang po. Basahin niyo sa bahay. And it keeps no record of wrong. Hindi po ba? Tayo yung mga taong pag nagalit tayo, pati yung lumang baod, kukunin nyo. Kasi ganyan ginawa mo. Yung bang mahilig tayo magbalik ng mga nakaraan. Nangyayari po ba yan? Kung magagalit ka, particular, dun sa ginawa niya. Huwag mong kukunin yung mga lumang, di ba, yung matagal na nagawa, na pinatawad mo na. Di ba, may maganon tayo. Alam niyo po ba, mas masakit sa palo yun, yung mga salitang bibitawan mo. Kasi yun, hindi na sumusugat ng balat, kundi sumusugat ng puso. At ang sakit nito, yung pag sumugat ng puso, pwedeng manganak pa to. Ngayon po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, yung mga bibig natin. Di ba? Itam mo. Kasi pag galit ka, kahit anong sabihin mo. So dito pag galit, kahit anong sabihin. Di ba? Nadadamay pa nga si Duterte minsan eh. Nangyayari yan. I'm telling the truth naman eh. Nangyayari yan, di ba? Yung mga tao walang kinalaman, lumalabas pag galit ka. Di ba? Pag ikaw ay galit sa sasakyan, na traffic ka 3 oras, lahat adamain mo na, di ba? Si ganito kasi ikaw, nakaw kasi, lahat na nakaupo doon sa kanya upuan na naglilingkod, nagdakaw kasi. Nangyayari po ba yan, mga kapatid? Yes. Aminado naman tayo. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. That is love. Next, discipline. Siyempre, mga magulang, nanay, tatay. Handa ba kayo magdisiplina ng inyong mga anak? Tama, hindi. Ang problema natin, we were not disciplined since we were young. Kaya naman na natin, then we do the same thing. Mali po yun. Putulin na natin yung mali. Ituwid natin at maging tama. Ayan po ba? May mga magulang hindi na mamalo. Tama ho ba? Bishop, tama bang hindi mamalo? No. The Bible says, tinuruan tayo ng Diyos na mamalo. Ang Diyos ba na mamalo rin ba? Of course. Mamalo rin ng Diyos. It includes training. We train our children. Kaya pag lumaking magaling at mahusay ang bata na yan ay entitled na mga magulang dyan. Tama ho ba? Naalala ko isang kwento nung nakulong, na tumakas, tapos nag-hostage. Di ba? Yung isang kriminal. At the only thing for him to surrender, dalhin yung mga magulang. Nung dinala po yung mga magulang, sabi ng polis, makiusap kayo, magsalta kayo. Anak! Sabi niya, tatay mo to! Sabi niya, salta siya sa kanya anak habang may hostage. Diba? Sumuko ka na. Mahal ka namin. Tapos sabi na anak, paano mo sasabihin mahal mo ko? Nung bata ako, nagsisimba ako, ayaw mo. Nakuha niyo point ko? Binabalik na ngayon. Isn't it? Kaya kung mga magulang kayo, malit pa lang, dinala niyo sa simbahan, hanggang lumaki, nakilala ang Panginoon, panalo. Hindi yung, ayaw ko dalhin yung anak ko, ang likot. Di ba? Nahiya kami, Bishop. Pag nipit siya, ikot ng ikot. O di talian. At least nag-charge. Di ba? Hindi naman, di ba? Tindalian ko ba anak niyo? Hindi naman, di ba? Alam natin. Bakit? Kayo po ba, yung mga bata, kayo mga magulang, hindi ba kayo malikot? Sino itong hindi malikot? Yung bang pag pinaupo ng 2 oras, doon lang siya. Hindi ho totoo yun. Sinungaling po yun. Di ba? Lahat naman tayo malikot. Tama ho ba?
Kaya discipline, it includes training, instruction, and correction. So our biological and spiritual children, we are talking both, ha? Anak mo sa laman at anak mo sa spiritual. Kaya pag may pastor ka at ikaw ay dinidisiplina, mahal ka niyan. Amen po ba? Kasi dinidisiplina namin kayo eh. Alangan naman yung mali, ito-tolerate na, okay yun. Para lang umating ka lagi na, huwag kang mag-absent. Ako for me, masakit syempre. Kasi sa isip ko, baka masaktan, di na umaten. Hindi po ba? Pero kung bumalik, hallelujah, ibig sabihin nun, mahal din niya ako. Salamat po, yung nasaktan nung nakaraang linggo, pero bumalik, mahal niyo pala kami. Balakpakan natin sila. Pero yung mga hindi na bumalik, lumipat na sa ibang church. Ayoko yan. Di ba? Yung bishop dyan, sakit magsalita. Wala namang buhok. Salamat na lang po at bumabalik po kayo. Amen po ba yan? So, ibig sabihin nun, pinangungunahan tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po ba na may pagmamalaki lang natin sa ating pong pananampalataya is that yung leadership po natin buo. Nung nagpatawag si Bishop ng abrupt emergency meeting, imagine mo halos lahat nandoon. Yun talaga yung tinatawag na united. Amen po ba? Nung kailan ba yung Webes ba yan? Biyernes. Sabi ko, just isang text lang kay Pastora, di ba? Message lahat ng mga pastor at mga worker na pumunta ng church ganitong oras. Ba, pagdating namin 7 o'clock, puno kami. Sabi ko, Lord, natuto na po ang iglesia. Ibig sabihin nun, kami ay isang espiritu. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Children will be taught in the way they should go. Tama? Dapat turuan tayo. The Bible says, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Take note, sa Bible to. Ibig sabihin nun, talagang marami ang sinasabing Biblia patungkol sa pamilya. Amen po ba yan? And when he is old, sabi, he will not depart from it. Kapag yan, tinrain mo nung bata pa, hanggang lumaki, dala niya yan. Amen po ba? Kaya mag-usap ko yung mag-asawa, huwag tayong magsawang disiplinahin ng ating mga anak. Sapagkat kapag sila'y natuto, hindi lang sila makikinabang, pati kayo. Amen po ba? Sino dito nung nagkatrabaho, nagkaroon ng kita, inuna niya ang kanyang pamilya na ilibre kesa yung barkada. Di ba? Meron ba dito? Sino dito yung kumita, inuna niya ang, di ba? Sabi niya, Ma, Pa, kain naman tayo sa Jollibee. Wow. Di ba? Sa mga barkada, Brad, Max tayo. Papa, Jollibee lang. The best. Nagbabanding ba kayo? Sino mga pamilya nagbabanding? Ito, okay, lang nakita ko. Di ba? Sino pa nagbabanding dito? Mukhang wala na. Hindi kasi, pandemic ngayon eh. Di ba? Hindi, kung gusto, laging may paraan. Di ba? Totoo po yun. Mahalin yung magulang nyo. Mahal yung magulang nyo. Mga magulang, mahal yung anak nyo. Yes. Hebrew 12 verse 5 to 6. My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, take note, and He punishes each one He accepts as His child. Very clear yan sa Bible, ha? Hindi ko na kailangan paliwanag dahil clear na clear ito. Pinarusahan ng Diyos yung kanyang mga mahal. Tinuturuan ng Diyos, dinidisiplina. Amen po ba? It's very important. Okay? And R speak of relationship. Ayan. Dapat, ang lahat sa buong pamilya natin o sa loob ng pamilya, meron pong relasyon. Amen? Kasi may pamilya sa isang bubong na hindi nagkikita na. Sa gabi lang nagkikita, tulog pa. Sa umaga aalis, tulog pa. Meron ba ganon? Nangyayari? Yes. Dapat merong relationship. Ako po, ang pamilya ko every Monday, nagbabanding kami. Kung di magawa na Monday, Tuesday, nagbabanding kami. Pamilya.
Hindi niyo na nakikita dun sa My Day kasi wala akong My Day. Hindi, wala akong My Day. Ang aking Solomonic Builders eh. Di ba? Di ba tayo pag nagbabanding, di ba? Magbabanding tayo, ginagana ba? Si Bishop, walang ganun eh. Hindi po ba? Pero, you can ask my children. Lagi kaming babanding, di ba? Kasi sabi ko, take natin yung opportunity. Kasi pag nag-asawa na yan, baka hindi natin makuha yan. O isa, malapit na nga eh. Pero, bakit hindi, di ba? Kaso nga, lalaki gastos na dagdagan eh. Hindi naman po, okay? Ayan. O, katabi niyo ba yung pamilya mo? Kausapin mo, magano tayo ha? Kahit 1 beses sa linggo, ha? O. Okay po ba yan? Parang malungkot kayo ha? Nakikita ko mga mukha niyo, mga tuturo ni Bishop, puro gastos. Kahit mag-ice cream lang kayo, hindi mo kailangan pumunta kayo sa mga fine dining na restaurant. Di ba? Punta lang kayo sa ice cream house. Popsicle, di ba? At least, kakasama, di ba magkakasama kayo, no. Ang gagaling nyo kasi mag-isip, iniisip nyo agad, dapat dito, dapat... Hindi po ba? Masarap kasama mo yung anak mo, tama ba? Kumakain. O kahit fishball, di ba? Anak, gipit si Papa, fishball lang. Ang mahalaga, may banding. Amen? Relationship, we are to communicate, listen, and relate to our biological or spiritual children so relationship can grow. Napaka-importante ng communication. We talk. Kaya nga may Bible study sa inyo eh. Sa mga spiritual children, tama ho ba? Once a week. Minsan, twice pa, bumabalik sa inyo. Tama ho ba, mga pastor at pastora? Yes or no? And same thing with our children. Ganyan. Nag-uusap ba kayo? Sino dito pag kumakain, sama-sama pa rin sila. Sa isang mesa. Nangyayari po ba yan? O bihira na? O, tahimik na naman kayo. Sige na, bahala na. Kayo na nakakaalam yan. Viewers, it's very important for us to raise a family because God wanted to have a family. James chapter 1 verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Napaka-importante na mahusay tayong makinig. Kahit tayong mga magulang, dapat kung meron siya sabing ating mga anak, di ba, hindi laging ikaw ang boss at boses. Pakinggan mo rin. Sino mga magulang ditong laging binibigyan ng pagkakataon na makapakinig sa kanyang mga anak? Meron ba mga magulang? Pwede mo makita mga magulang? Yung mga nakikinig. Yan. 1, 2, okay. Di ba? Ay iba. Hindi. Salita. Pakain ko lang yun eh. Walang ganyanan, di ba? Kahit na ikaw naghahantang buhay, bigyan mo ng pagkakataon na makinig ka. Okay? 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kung mapapansin nyo, marami tayong scripture na binabasa. Kasi gusto ko i-prove sa inyo na ang Biblia punong-puno ng pangaral patungkol sa relasyon. Kaya hindi ka pwede maligaw eh. Kaya ka lang naliligaw kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi po ba? Religion is good, mga viewers. But religion will not save you. Even your relationship cannot. Because everything inside religion is ritual lang. Hindi katulad natin ng mga mananampalataya. Hindi ko makinukumpara. Buhay ang relasyon kay Kristo sapagkat meron tayong Biblia na binabasa at sinusundan. Amen po ba? Lahat ba kayo nagbabasa ng Biblia? Oo, kita mo, hindi ba nagbabasa ng Biblia? Ulitin ko, lahat ba kayo nagbabasa ng Biblia? Yes. O, diba? Amen. Diba? Parang dadalong isip siya. May problema kayo pag hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Kasi ito yung foundation ng faith natin eh. Hindi ito galing sa isip ng tao. Ang religion, pinangungunahan lang ng tao, pero ang relasyon, pinangungunahan ng Diyos. Hindi ka pwede pangunahan ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Lahat na tinuturo ko galing saan? Sa Biblia. Amen po ba? Kaya nga,
Sana naman, hindi lang tuwing linggo lang kinakabasa dahil dito binabasa nyo. Kahit sa araw ng Lunes hanggang Sabado. Amen po ba? Love the Word of God. Sabi ni David, it is like a hot honey. It is a sweet honey, sabi ni King David. Ewan ko, bakit ang pangit na balita, ang bilis tumatak sa atin? Hindi, is it true? Pero ang mabuting balita, 10 taon ka nang dumadalo, hindi pa tumatatak sa ulo mo. Tama ba? Bakit? Yan, tanong mo sa katong, bakit? Ang sagot ng katong mo, ewan ko. Grabe. Ang gaganda ng mga message natin, di ba? For His pleasure, we have beautiful God. Alam niyo po ba, balikan niyo yung mga message natin. Ako, binabalikan ko yung message ko eh. Alam niyo po ba, yung mismong message ko, ako nakikinig din. Devotion ko rin niya, pinakikinggan ko yung mga mensahe ko. Just for your information, bumabalik po ako. Binabalikan ko, sa YouTube meron yan, di ba? Binubuksan ko, nakikinig ako. Sabi ko, Lord, ang gaganda. Balikan nyo, kasi hanap ka ng hanap ng iba, di ba? May mga simbahan, bubuksan mo. Ang dami nating message na. Kung baka hindi libro, ilang libro na yan. Sino dito bumabalik sa mensahe natin? Sinong, tapos na yan, ba't bumabalikan ko pa yan? Ang ganda po. Yes. Kaya nga, imbes na maghanap ng, alam niyo po ba, for your information, pag hanap ka ng ibang churches, na message ng ibang churches, may kanya-kanyang spirito tayo. Mangyayari, iba-iba ang magiging tatay mo. Dito may isang tatay lang. Pag iba-ibang church pinuntahan mo, marami ka ng tatay. Yan ang magiging problema mo. Magkakaroon ka ng tendency maging mixture. At ayaw ng Diyos yan. Meron plano ang Diyos sa atin. Iba ang plano ng Diyos sa church natin at iba ang plano ng Diyos sa ibang church. Para matutunan niyo po ito. Ibig sabihin, kasi Diyos din. Oo, pareho isang Diyos, pero iba ang ating role. Nakuha niyo point ko? Hindi ko sinasabing maging sakim tayo na dito ka lang makinig. I was saying sana, mas malalim ka sa isang simbahan na kung saan dinala ka ng Diyos. Why? Because our vision is for you to become kings and priests. Ang ibang church hindi. Ang tawag sa kanila mga evangelists. They're called to spreading the word of God. Dito po, iba. You are trained to become kings and priests. Ibig sabihin nun, leaders. Mga leader. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mabigat ang mensahe natin kasi God is teaching us and molding us to become a leader. Kung tatanungin niyo po ako, kung 3 years ka na umatin dito at tagaw po ka na nakikinig, para sa akin, masakit yun. Because I do not aim for each individual na maupo lang at makinig. I aim for them to become leader of their own. The one day, sa mga bishop, nakapagbukas kami ng Bible study. Hallelujah! Ibig sabihin nun, nag-participate ka na. Sabihin ko, Brad, 10 years ka na umatin. Oo nga eh. Uhaw pa rin ako. Okay na maging uhaw, pero have you done something? Hindi. I opened 2021 leadership. Binuksan ko sa inyo. Tama ba? Ang gaganda ng mga comments nyo. Tatanungin ko kayo, na 2022, ilan na ba nadala mo sa Diyos? Your father in faith here, observant po ako. And one day, tatanungin kita, kumusta? Ang lahat ng tutunan mo. Ito, nabusog na ako. Ginatin mo ba ito sa iba? Yes. Kaya okay mabibigla when I speak words to you. Okay? Kasi I have all your names. Natanong ko rin mga pastor at mga pastora. For your information. Chinecheck ko rin po yan. Natanong kong ganito, ganyan. Ayaw ko po ng taga-upo. Ang gusto ko po, gumagawa sa kanyang napapakinggan. Amen po ba, mga kapatid? And this, why? Because we are kings and priests.
Kaya nga, kung hindi mo kaya yung ating pong nilalakaran, you ask God. Okay lang naman sa akin. If you want to transfer, for me, it's okay. Diba? Kasi hindi mo kaya eh. Pero pag kaya mo, hallelujah. Dahil pagdating ng Panginoon Jesucristo, hindi ka lang sa lupa, maghahari. Bibigyan ka niya ng bawat lugar kung saan ka nararapat. Gusto niyo ba yun? Kung dito sa lupa, hindi ka naging mayor, pagdating ng Panginoon, pwede. Kasi inihanda ka ng Diyos. Grabe yung paghahanda natin dito. Sabi mo sa katabi mo, sumabay ka. Sumabay ka. Amen po ba? Even viewers, thank you for choosing us because you want to grow. Pagigising katabi mo. Amen po ba? It's very important. Kaya I'm strict because I want every individual in our church to become, everyone, kings and priests. Yun ang tawag natin eh. Imagine mo, binigay sa akin ng Diyos ito. Tapos hindi ko lalakaran. Di pagdating ko sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, oh, kumusta yung talento, skill, ibinigay ko? Kumusta yung mga leader na tinawag ko para sa iyo? Ganun pa rin, Lord. Sino mananagot? Di ba ako? Hanapan sa akin ng Diyos yan. Kaya mas malaki ang pananagutan namin. Amen po ba? Pagkakit natin doon, do you think hanapin ng Diyos? Do you know the parables of the talents? O kumusta yung binigay ko 2 ginto? 4 na po. Kumusta yung 5? 10 na po. Kumusta yung binigay ko 1? Itinago ko po. O, sabi ng Diyos, lagot ka. Amen po ba? Amen po ba? O, kumusta si Pastor Boy? Binigay ko sa'yo. O, si Pastor Boy, may sarili ng kaharian. O, hallelujah. O, di ba? Mega Harvest Church in Bambi. O, praise God. Kumusta si Pastor Erwin? Di ba? Meron na rin sariling kaharian. Amen po ba? Kumusta si Pastor Nestor? May sariling kaharian na rin po. Sino ang Diyos? Siyempre ikaw. Amen po ba? Yes. And this is why we learn. Amen? Yes. So, charge to the sons and daughters. Ito, mga anak na. Mga tatay, tabi niya, kasama yung anak niya. Makinig ka, ha? Makinig ka. Punta mo sa anak mo. Makinig ka, ha? Makinig ka. Yung mga anak mo, wala po eh. Si SM eh. Wala makinig. Diyan, kasama yung mga anak nyo, makinig naman yung mga anak. Di ba? Spiritual and biological. So, abbreviation, HOY. Sabihin sa anak mo, Hoy. Gising. Honor, obey, and yield. Sa mga anak. Okay? Honor. We are to honor our fathers and mothers in biological and spiritual. Kung kayo hawak ng isang pastor sa Bible study, honor nyo yan. Gagalangin nyo yan. Pinadala ng Diyos yan. Amen po ba? At the same time, honor your biological parent. Honor nyo mga anak. Nasa Bible yan. Nasa Bible ba to? In fact, nakasama siya 10 utos ng Diyos. 5 yata to eh. Tama ho ba? Kaya nga, kayong mga anak, if you don't honor your parent, kakahiya kayo. Kasi yung mga magulang namin, hindi karapat-dapat. Even hindi sila karapat-dapat. Because we are charged by God to honor our parent. Kasi tatay ko walang trabaho eh. Kahit walang trabaho, you are charged by God to honor your parent. Kasi tatay ko, lasinggero eh. Sabi mo sa katabi mo, kahit lasinggero pa yan. Amen po ba? Kasi nanay ko mahilig di ba, bingo, at saka mahilig madyong. Kahit nagmamadyong pa yan. Kahit nagbibingo pa yan. Di ba? Kaya pag uwi nanay, Ma, kumusta? Nanalo ka ba? So, mga anak, sabihin mo sa akin, sabihin nyo, honor, 1, 2, 3, honor your parent. Nanay and tatay. Di ba? Pati yung mga pastor nyo. Kasi pag susunod tayo,
napakagaling ng Diyos. Pag sumunod ka sa Kanya, magiging maayos ang buhay mo. Kasi kung anong tinanim mo, anihin mo yan. Pag naging magulang ka, at suwail ka, nako, pahihirapan ka ng Diyos. Lahat ng anak mo magiging suwail din. Para ipatikim sa inyo kung anong ginawa nyo sa magulang nyo. Amen? Kaya dito, pag narinig kami ng isang anak, di ba, they don't honor their parent, ay, ako makakaharap niya. Isn't it? You must. Exodus 20:12, verse 12, honor your father and your mother. Ito na nga yun. That your days may be long. Sino ditong anak na gusto humaba ang buhay? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga anak, gusto humaba ang buhay. Anong sikreto? Honor your parents. Wow. Di ba? Pampahaba ng buhay pala to. Bakit po gusto ng Diyos humaba ang buhay ng mga anak na ino-honor parents? Kasi magandang modelo kayo. So in short, maganda kayong lahian. Tama ho ba? Kaya huwag kayong kukuha ng mga tao sa labas na they don't know this word. Kasi pag nilahian mo yan, masisira pamilya mo. Kasi may mga anak na kung magmura sa magulang, tama ho ba? May mga anak pa kung itrato yung mga magulang para mga hayop, kinukulong. O, alam mo nakita sa Facebook? Kaya nga, grabe yung mundong ito. Psalms 15 verse 1, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill, in whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. So when you fear the Lord, you will follow and obey God's command. Okay? O, kung anak nyo, dinala nyo rito, natuturuan ba? Yes or no? Pag hindi nyo dinala yung anak nyo, hindi niya ito narinig. Kaya itong mensahe ko, pwede nyo balikan. O anak, makinig ka. Dalangin ko sana maraming mga anak mahipo ang kanilang puso. O stands for obey. Mga anak, obey. Sabi mo mga tatay, kung hindi anak mo, obey. When we obey our spiritual and biological parents, it is always brings God's blessing and favor. Sino dito mga anak na masunurin? Wala pala eh. Sabi mo, Bishop, honor lang, kasama masunurin? Oh, may mga anak nga, di ba, gusto magdoktor. Di ba? Eh, syempre, di ba? Nak, wag na yan. Yung malakas na kita ngayon ang kunin mo. Di ba? O, ano ba yung malakas ang kita? Nangyayari po ba yan? Pati yung, di ba, nada-divert. Isn't it? Eh, yung wife ko ang gusto niyan, flight attendant yata. Journalism pala. Tapos, sabi ng tatay niya, usong-uso na yung computer. Mag-computer ka. Wala nagawa. Nag-computer. Masunurin yan. Yes. Kaya natapos, praise God. At least natapos, no? So dito ang gusto mag-ininyero, pero ginawang, ikaw mag-ininyero. Ano ba gusto mo, Pastor Nes, dati? Ininyero ba? Yes. Sino ditong may gusto siya pero hindi nangyari? Yan. Oh, teacher! Ha? Oh, hindi nangyari. Pero in-honor mo yung parents mo, di ba? Pero hindi ka naman nilayo ng Diyos. Ngayon, teacher ka rin. At iba pa yung tinuturo mo, mga salita ng Diyos. Hallelujah. Ayan po ba? Ano naman ang Diyos yan eh. Di ba? Sino ba dito yung gusto niya yung kurso na yan, pero sabi ng magulang, wag yan, walang kita dyan. Nasa may ganyan, di ba? May mga ano bang kurso gusto mo? Ha? Journalism din. Ngayon, journalist ka na rin. Di ba? Susulat ka ng mga mensahe. Hallelujah. Ayan ba? Sa almusal, di ba? Ngayon, worldwide pa ang viewer mo. Tama ko ba? Purihin ng Panginoon. Amen. No-honor ng Diyos yan eh. Hindi, totoo yun. No-honor po ng Panginoon. No, marami sa atin, natapos ang gandang kurso, pero ang baksak saan? Hello? Ang tawag doon? Call center. Kasi ang habol natin is kita. Maraming mali, tama ho ba? Pero mag-i-excel ka doon sa gusto mo dahil mahusay ka ron eh. Isn't it?
Eh baka naman nagko-call center, bumalik sa 77,000. I was telling you na iba ang Diyos. Iba ang Diyos. Patotoo kanina. Sa panahon ng kagipitan, di ba, tinuruan siya ng Diyos na di ba? First fruit. But He honor His word. Oh, in return, pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi lang siya. Ang pinagmamalaki niya, buong pamilya niya, nung panahon ng pandemic, hindi sila nagutom. Amen po ba yan? Yes. Kaya nga, kung ikaw ay susunod sa Diyos at sa iyong magulang, ang daming tatamaan ng blessing. Sino dito gusto maraming tamaan ng blessing? Yes or no? Kaysa na tamaan ka ng sumpa. Diba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians chapter 6, verse 1. Sabi niya, for this is right. Amen? Lastly, yield. Discipline feels unpleasant, true, and grievous. But we are to be trained and yield to it so we will be changed. The more we are disciplined, the more we are changed. From the worst to the best. Kaya pag dito handa ka magpadisiplina doon sa spiritual father mo, sino dito nung umaatin sa church, naramdaman niya, naging mahusay siya? Hindi niyo naramdaman? Sino dito umaatin sa church, lalo siyang naging mangmang? Napaka-pangit naman ng church natin. Sino yung umaatin siya, dumadagdag yung galing niya, umuhusay siya? Sino po? Wala mo, malakas na. Amen! 1, 2, 3. Tingnan natin sa likod, ha? Sino dito umaatin ng church, lalo siya naging mahusay? Wala kayo. Dito, sino dito yung umaatin ng church, lalo siya naging mahusay? Wala pa rin kayo. May nahanap ako eh. Dito. Sino dito yung umaatin ng church, lalo siyang umuhusay? Yan! Hallelujah! Ulitan. Yes. Alam niyo po ba, kapag ang totoong excited, napapatayo yan. Yung napapasunod lang, Amen. Pero excited, Amen, di ba? Talagang nanginginig pa. Ulit. Sabi, sino ditong gumagaling every time umaattend siya ng church? Yes. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Totoo naman. Di ba? Marami tayong natutunan. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. Imagine mo, pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, ang turing pa niya sa atin, anak. Grabe, very good proof yan na ikaw at ako, anak ng. Kapag dumadaan ka sa problema, trials, ipasalamat mo sapagkat nagpapatunay na ikaw anak ng Diyos. Hindi masama na ginagawa mo, pinagpapala ka, hindi ka anak ng Diyos. Kasabay mo nang naglalakad yung diablo. Tama ba? Masama na ginagawa mo, puro blessing pa, hindi blessing tawag doon. Hebrews 12 verse 11, no discipline seems pleasant. Totoo naman, at the time. But painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Grabe. Di ba nagiging taong matuwid? And peace for those who have been trained by it. Grabe, a family united and born of God is pleasurable to God. Yan yung mga created for His pleasure. Tama ho ba? It reflects God's love, order, and glory to the world. Gustong-gusto ng Diyos ang pamilya. At kapag ang pamilya masunurin, dinidisiplina ng Panginoon at nag-yield sa kanyang disiplina, natutuwa ang Diyos. At ang sasabihin niya, mega harvest yan ng pamilya ko sa Valenzuela. Wow! Gusto niyo po ba yan? Bilong kayo sa pamilya ng Diyos. Grabe, no? Kaya nga tama ang pili natin, pamilyang banal. Kaya paglabas mo, ano pilido? Carmen Banal. Oh. Lagyan mo ng konting ganon. Okay? Carmen Banal
Nebran. Matindi. Di ba? Tapusin ko na kayo. Gusto nyo na umuwi. Tayo po lahat ay tumayo at salamat po sa biyaya ng Panginoon. Okay? So everyone, make your family. Yan. Ihandog mo yung pamilya mo, Lord. Mula po sa aking anak at sa aking asawa, dalangin po namin kagalakan ang hatid sa inyo. Amen po ba yun? Yes. Iba ang kagalakan ng Diyos. Maniwala ka pag napagalak mo ang Panginoon, tapos na ang usapan. Amen po ba yun? Kaya paglalabas ka dito, nagalak ang Diyos, lahat ng problema mo, tapos na. Pag nagalak ang Panginoon, yung mga mabibigat mong problema, tapos na. Gusto natin na ang bawat isang lalabas sa tahanan ng Panginoon ngayon, kagalakan ng hatid sa puso ng ating Diyos. Sapagkat lumalakad tayo ng kanyang kalwatian, nakikita sa buhay ng kanyang mga anak. Tayo ang magre-reflect ng kalwatian ng Diyos at sasabihin, tunay na ang Diyos natin ay totoo. Amen po ba? Gusto niyo po ba yan? Yes. Sana marami ang magtiwala sa Diyos dahil sa buhay natin. Marami ang lumapit sa Diyos dahil sa buhay natin. Marami ang sumang-ayon sa Diyos dahil sa buhay natin. Viewers, if you will let your life be pleasurable to God, marami magsasabi, ang Diyos ay totoo. Amen po ba? Let our life be pleasurable to God. Let our family be pleasurable to God. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si bunso. Ngayon pong umagang ito, ihandog natin ang ating pamilya. Lord, hindi po ako titigil hanggat ang buong sambahayan ay hindi nakakilala sa isang Diyos na kung saan siya lang ang may karapatan para sa amin. Amen po ba? As we sing the song, and let us offer our family, our loved ones na hindi pa nakilala kay Kristo, na maging kaisa natin na mga tagapagmana ng langit at ng lupa. Purihin ka. Shall we sing the song again? Hallelujah. Siya nga po, Diyos. Taas mo yung kamay. Sa buhay, lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo. Siya nga po. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Amen. Come on. Pupurin ka sa amin. Aming tinig. Mahal sa buhay ko'y higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kanakilan. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa biyaya ng iyong salita na nagbibigay ng kaliwanagan sa aming puso't isipan, sapagkat ang liwanag ito ay nagmumula sa inyo at gusto mong kami mismo na tinawag mong pamilya ay makaranas ng kaliwanagan ni Kristo at marami pang pamilya ang makapansin dito at sasabihin na ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na totoo at Diyos na buhay. Gamitin mo ang bawat pamilya na nasasakupan ng iglesyang ito upang parangalan ka at maging kagalakan mo, Panginoon, upang sabihin sa lahat ng iyong nilikha na may mga taong nilikha hindi dahil sila'y nilikha, bagkus sila'y umibig din sa Diyos na unang umibig sa amin. We obey you not of what we can get. We obey you because we love you. And we would like to stand and move, Father God, our being according to our purpose. Lord, magalak ka sa amin. Malugod ka sa amin. Maging kagalakan kami, Panginoon, ng puso mo. At maluwalhati ka namin. Sapagkat kagalakan sa puso ng mga anak mo nandito na may pagkalob namin ang pinakamainam para sa aming Diyos na tumawag sa amin.
Say it in your own words. Sabi mo, Lord, mahal na mahal kita. At handa po akong sumunod. Handa po akong matuto at magandang maging kagamit-gamit sa iyong karyan. At marami makakilala ng kabutihan mo, ng pag-ibig mo, ng pagmamahal mo sa tao. Lord Jesus, maluwalhati ka. Father God, thank you very much. Hallelujah. Holy Spirit, madama ka ng lahat at masabi nila na hindi mo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan. Lord, ang iglesyang ito dedicated sa iyo, Panginoon. We will do all the best that we can para patuloy na maluwalhati ang aming Panginoong Jesus dito sa bayan ng Valenzuela. Kaya niniwala kami na itong building na to, isang araw pag-aari na ng Panginoong Jesus. Na ang bawat lugar dito, O Diyos, magiging kapansin-pansin sapagkat ang Panginoong Jesus ay laging naluluwalhati. We pray sa siyudad ng Valenzuela that every barangay magliliwanag para kay Kristo. And truly they will say, Valenzuela is a city of praise because we belong to our God, the Lord Jesus. And everyone na nakiisa sa panalangin ito, magsabi na malakas na amen. Amen. God bless you. Sabihin mo sa katabi, pagpalain mo. Pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. You can be seated. Salamat po, Bishop, sa isang napaka-powerful na mensahe sa umagang ito. Kung gaano kahalaga ang isang pamilya. Napagpala po ba kayo ng mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito? Yes. Amen. Praise God. Hindi lang yan, maging yung ating mga online viewers ay napagpala din. Kaya magbabasa tayo ng ilang komento sa mga ating online viewers. Hallelujah. Ninya Sharan, blessed morning, Mega Harvest Church. Borja family is watching here in Calaca, Batangas. Hallelujah. Evelyn Yamamoto, good morning, watching from Japan. Just want to thank Him in all the blessing I've received every day. Praise the Lord. Hallelujah. Yuri Burse. Good morning. Blessed Sunday po sa lahat. Watching from Nagort. Hallelujah. Flora Dinong. Praise God. Mapagpalang araw. It's Saturday evening here. Time difference is not hindrance to worship the Lord. Watching here from Alberta, Canada. Hallelujah. Rodby Bankaya. Watching here from the freezing country of Canada. God bless Mega Harvest. Hallelujah. Mary Natividad, good morning po sa buong family ng Mega Harvest. God bless po sa lahat watching from Gimba, Nueva Ecija. Divina Gracia Agne, purihin ang Diyos sa awit araw dahil ang kadakilaan niya ay di mapapantayan. Watching with my kids, magandang umaga. Nora Likupa, good morning everyone. Nanonood po kami dito sa Liberty, Malabon. God bless us all. Corazon Tugade, gandang umaga po. Tagapanood din nyo po mula sa Bulinaw, Pangasinan. At batiin din natin yung mga ating iba pang sumusubaybay. Maricel De Ramos, Cedric Acopiado, Jobilin Lugma, Angelica Miano, Sharon Arellano, Dolly Amitin. Praise God. Hallelujah. At ngayon naman po, dadako tayo sa ating pagbibigay or tithes and offerings. Sabi po sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya ang pagbibigay po sa ating Panginoon ay dapat maging kagalakan natin, hindi maging kabigatan sa atin. Amen? Mayroon po tayong mga accounts dyan upang kung nais nyo po na maging kaparte ng pagbibigay, video account and GCash account. Para naman po sa ating patuloy na pagiging maalab sa Diyos,
pwede po nating balikan ang ating mga gawain every Sunday. We have Facebook account, Mega Harvest Church of Valenzuela. YouTube channel, Mega Harvest. Ang almusal din po, mapapanood natin yan every Tuesday, Thursday, and Saturday. Alas 7 po yan ng umaga. Napakasarap ng umaga kapag ang Diyos ang inuuna. Amen? And for Youth Connect naman po, mga gawain para sa ating kabataan, Facebook page, Youth Connect, YouTube channel, Mega Harvest Youth Connect. Ngayong buwan po ay nasa series kami ng Prayer Nights, na kung saan talagang nag-aalab ang bawat puso ng kabataan kapag sa Panginoon tayo naglilingkod. Amen? At every first Friday po ng buwan ay nagkakaroon kami ng physical fellowship. Naway mga kabataan, sama-sama po tayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At para naman po gawain sa ating mga children o mga bata, Facebook page po is Kids Connect, YouTube channel Mega Harvest Kids Connect. At mayroon din silang God's Top 10 series. Every Sunday po yan, 4 p.m. Kung wala naman po kayong mga internet or wifi sa bahay, pwede po tayong manood sa TV o light TV po. Every Friday po yan, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang pagpapalang, siksik, liglig at tumaapaw ay sumainyong lahat. God bless you all. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.